Magandang umaga po, Mrs. Salvacion. NBI po. Pasok po kayo. Pasok. Tungkol ho ba saan ito? Pwede po bang makausap si Mr. Salvacion? Emil Salvacion? Nandiyan po ba siya? Sandali lang po, tatawagin ko. Emil! Emil! Bakit? NBI, nahanap ka. Ha? Halika. Para saan? Mr. Emil Salvacion? Oo. Tungkol po sa pagkakataga kay First Lady. Pagtataga? Ano kinalaman ng tsuhin ko dyan? Di ba patay na yung tumaga? Wala akong kinalaman dyan. Alam yan ng Diyos. Sa kung sino may sabi niyan, harap niyo sa akin. Mabait ho ang asawa ko, huwag kayong magbibintang ng ganyan. Sa opisina na lang po tayo mag-usap. Ano ba ang pruweba niyo sa pinsan ko? Sa opisina na lang po. Hindi. Emil! Emil! Ay! Sandali lang mo! Huwag niyo siya sasaktan! Sandali lang mo! Wala akong kinalaman sa pagkakasungkot ni Emil sa taong tumaga sa akin. Ako pa nga dapat magalit sa'yo eh. Dahil hindi ka naniniwala sa instinct ko na may kinalaman si Alicia sa nangyari sa akin. Hindi ho totoo yan. Wala kaming kinalaman sa nangyari sa inyo. So, nagsisinungaling ang buong NBI sa findings nila? Ang buong Department of Justice ni Romina? Kami ang sinungaling at kayo ni Alicia ang tama? Ganun ba? Look, Iluminada, ang lahat ng ebidensya na-fabricate. So it's for Alicia to prove otherwise. Or else, makukulong si Emil sa salang pag-attempt sa buhay ko. Dad, please. Tulungan niyo po si Tito Emil. Huwag ka mag-alala, Rosa Camila. Gagawin ko ang lahat para tulungan ang Tito Emil mo. Pero kailangan, malaman muna natin kung paano nakuha ng NBI ang mga fingerprints ni Emil sa bahay nung tumaga kay Tita Iluminada mo. At inutusan ko na si Amanda sa NBI para tulungan kayo. And tell your mom na huwag siya mag-alala. Pagbalik ko from my trip sa States, tututukan ko ito. Pero na-check na po namin ang telephone records ng napaslang at nasa listahan po ang numero ng inyong cellphone. Hindi po ito mababago ng basta-basta dahil computerized po ito eh. I don't think Emil should answer that since his lawyers are not present. Questioning pa lang po tayo. Marami pa po kami hahabuling avenues. Kaya nga po kung ayaw sagutin ng pinsan ko ang mga tanong niyo at this point, pwede pong hindi niya sagutin, hindi po ba? Baka po lalong mapasama ang pinsan ninyo. Ang gusto lang po namin ay malaman kung talaga bang totoo o hindi na kilala niya yung napaslang na tumaga sa First Lady. Hindi ko po siya kilala. Official statement po ba yan? Maaari na namin i-record? Hindi niyo maididikit sa akin yung bintang niyo yan. Mr. Salcedo, Mr. Salvacion has answered your question. Pwede na po ba kaming umalis? Tayo na. Thank you. Sige po. How did you get that evidence? Stroke of luck, Mami. Pero talagang kilala ni Emil yung taong tumaga sa inyo. Kaya lang, kung paano sila naging magkakilala, anong connection nila, how and why, hindi ko alam eh. Pero, you've heard of the term 6 degrees of separation, right? Na ang lahat ng tao magkakakilala pag pinagdikit-dikit ang kanilang mga koneksyon. Paano yun? Example, yung tumaga sa inyo, underworld character. Kilala sigurado ni Alberto at saka ni Phoebe. Sila naman, kilala ng mga politicians. Yung mga politicians, kilala ni Daddy. Si Daddy, kilala ni Emil. Yung ganun ba? Pero ang problema ko lang, hindi ko maigawa ng link itong si Alicia eh. Pero since si Emil, dating bagman ni Daddy, aba, ibang usapan na yun. So, hindi ikaw ang naglagay ng phone number ni Emil dun sa listahan ng natawagan nung tumaga sa akin? Hindi ah. Hindi ko kaya yun. Yun ang stroke of luck. O, saan nila nakuha yung record ng fingerprints ni Emil? Ma, sa voter's ID.
At saka, remember nung pinakulong natin si Emil dati? E di syempre, may mga records na yun. Madali lang yun. Well, so sino ang naglagay nung fingerprints ni Emil sa baso sa loob ng kwarto ng lalaking tumaga sa akin, Abel? Yun ang fabricated. May katulong ako dito, but you don't need to know. Kung may alam ka tungkol dito, kahit na ano, sabihin mo na sa akin. Hindi naman kayo pababayaan ni Presidente Montemayor eh. Siya nga mismo nagpapunta sa akin dito. Bakit ayaw niyong maniwala sa sinasabi ko? Wala akong alam dyan. Ang ibig mo sabihin, hindi mo talaga kilala yung taong nanagake sa First Lady? Emil, the telephone company is willing to testify in court na hindi nila tinamper ang mga records nila. Bakit? Ang dami naman doon sa listahan na nandoon. Bakit ako lang ba ang nandoon? Sa mga nakalista, ikaw lang ang kilala ng First Lady. And unfortunately for you, hindi ka naman nagpapalit ng cell number mo kahit kailan, hindi ba? Emil, hindi ako naniniwala sa bintang nila. Pero kung kilala mo yung mama, umamin ka na. Alicia, ano ka ba naman? Sinabi na nga sa inyo, hindi siya kilala ng asawa ko eh. Inutusan na rin ng Presidente si Amanda na tutukan ng kasong ito. Alam mo, kung hihingi rin lang ako ng tulong, hindi na sa isang Montemayor. Pare-pareho yung mga Montemayor na yan eh. Palagin lang kami ginaganito. Tito Emil, hindi natin kalaban si Ate Amanda. Tsaka Montemayor din po ako. Kakausapin ko na lang si Presidente Montemayor. Aalis na siya bukas. Meron lang ibang pupuntahan para kausapin ko para hingan ng tulong. Tulungan mo naman ang asawa ko ngayon, Carlito. Parang awa mo na. Sige po, gagawin ko lahat na makakaya ko. Pero isang tanong lang ho. Kilala niyo ba talaga yung tumaga kay Tita Iluminada? Oo. Mga 2 beses na kami nagkita ng taong yun eh. At saka mga 3 taon na yun eh, nung meron pa akong ginagawa kay President Montemayor. Ano po yun? Wala nga nakakaalam nito eh, maski nga itong asawa ko eh. Carlito, ako yung dating tagasingil ni President Montemayor sa kanyang illegal na transaksyon. Ronald ang pangalan ng napatay na tao eh. Siya yung dating taga-deliver nung sinisingil na kumpanya ni President Montemayor noon. Pero yun lang yun eh, at saka matagal na yun. Eh, yung fingerprints niyo po na nasa bote ng beer na natagpuan doon sa kwarto nung napatay. Hindi ko nga alam kung paano napunta yun dun eh. Hindi nga ako nakapunta rin sa bahay ng mamang yun eh. Carlito, tulungan mo ko. Kung ipapapatay rin lang si Iluminada, ako na mismo gagawa noon. Sige, makakaasa kayo. Kung kinakailangan na kausapin ko si Lola ulit para maipalapit yung kaso niyo, gagawin ko. Carlito, maraming salamat ha. Bossing! Ano po yun, Mr. Montemayor? Hihingi lang sana ako ng scotch tape. Meron kasi akong dinidikit dun sa scrapbook ko. Eh, bawal yata ang paste dahil baka daw maglason ako. Papakuha po ako sa supplies. Bakit nga ba bawal ang paper clips dito? Pwede yung patusok yun eh. Oo nga, no? Siguro naman wala nang problema sa scotch tape. No? Wala naman sa pagkakaalam ko. Meron lang sana akong i-request. Pwede mo ba akong ihingi ng rosaryo? Eh, hindi ko lang kasi maintindihan kung bakit. Eh, gabi-gabi kapag nag-rosaryo ko, eh, napuputol yung beads. Eh, nagiging masyado na yata ako matatakotin ngayon sa Diyos eh. Kaya pala ang daming beads dun sa basura nyo na tinapon ko nung isang linggo. Atin-atin na lang sana to. No? Nahihiya kasi ako eh. Siguro kapag nag-rosaryo ko, sa dami ng kasalanan ko, napipisil ko masyado yung beads, kaya gano'n. Sige po, ikukuha ko kayo. Salamat, ha. Pwede bang dalawahin mo na para meron akong spare? Sige po, Mr. Montemayor. So everything you said, you know what to do, Amanda? Yes, pero malaki ang ebidensya laban kay Emil at baka matuloy ang kaso, Dad. O, bakit naman? Driver lang siya. Iluminada, si Emil ay pinsan ni Alicia. Kapag nakulong siya, makakasama sa image ko. Bakit niya ako pinataga? Dapat si Alicia ang pahuli niyo.
Pero walang ebidensya na magkukonek kay Tita Alicia. At ayaw magsalita ni Emil. Okay, Dad. Good luck on your trip. Okay, thank you, and hold the fort while I'm away. Yes, sir. Okay, let's go. Okay. Itinakwil na kita, Carlito. Hindi tayo katulad ng mga Montemayor na pabago-bago ng desisyon sa mga bagay na ganito. Lola, nagmamakawa po ako sa inyo. Alam niyo naman sa sarili niyo na walang kinalaman si Tito Emil. They were all just trumped-up charges. Ang korte nang bahalang magdesisyon diyan. Pero pwede naman ho kayo tumulong eh. At bakit ako tutulong? Para sa'yo? Hindi na kita kinikilala, Carlito. Pati para sa apo niyo. Kay Charlie. Chewin din naman niya si Tito Emil eh. Nang itakwil kita, Carlito, itinakwil ko na rin ang anak mo. Kaya huwag mo kong gagamitan ng emotional blackmail dahil ang pagmamahal ko sa anak mo ay wala na rin. Now you may leave. Thank you, Ate Ernestina. Sana kakampi ka pa rin namin hanggang ngayon, Amanda. Good morning. Tinutulungan ko lang naman kumuha ng representasyon si Emil. Inutusan lang naman ako ni Daddy. What else can I do? Good morning. Good morning. I know. Kaya lang, sana ipaalam mo sa amin kung anong mangyayari doon sa kukunin mong lawyer para sa kasong ito. Ate Ernestina, ano ba ang gusto mong gawin ko? Natalo ka na ba ever sa kahit na anong kasong nahawakan mo? Hindi pa. Pwede kayang ito ang first time? Pwede. Thank you very much, Amanda. At bakit ko naman gagawin yon? Alam mo, hindi tayo dapat dito nagkita eh. Kung gusto mo naman palang maging boss, ba't hindi mo kami hanapan ng bagong lugar na mapagtataguan namin? Ano ba pag-uusapan natin? Tungkol to dun sa tito ni Rosa Camila. Yung nasangkot dun sa pagtaga kay First Lady. May nakausap kasi akong abogado at sinabi niya sa akin na mabigat ang ebidensya. Pwedeng-pwede daw kasuhan to. Di ba naman si Emil? Gusto mong pagigantihan? Lahat sila, Nestor. Lahat sila. Ngayon, ito sana yung gusto kong mangyari. Oras na mabilanggo na yang si Emil. Teka muna. Attempted murder lang yung kaso niya. Bailable yun. Baka may pera na silang dala. May sorpresa ang korte para kay Alicia. Hindi niya agad pwedeng piyansahan ang pinsan niya. Ngayon gusto ko gawin mo, oras na makapasok yang si Emil sa selda niya. Paglabas niya, bangkay na siya. Okay? Wala akong kilala sa loob. Eh, anong klaseng boss ka pala? Wala ka naman palang alam eh. Alam mo, kaya kita pinatawag dito para may maging silbi ka naman sa grupo natin. May magawa ka man lang. Kung ganyan din lang, umalis ka na. Alis? Fine, sige. Kung makakatulong sa'yo, kakausapin ko si Lola Romina. Kaso problema, dahil na naman to kay Rosa Camila. Hindi, para to sa mga hinaapi. Justice is being denied here. Kilala mo rin si Tito Emil, di ba? Kahit na malaki ang galit mo sa mga Montemayor, masabi mo ba sa harapan na meron siyang kinalaman sa pagkataga kay First Lady? Ilang beses ko bang papaulit-ulitin pa sa'yo, ha? Pare-pareho lang yung mga yan. Hindi naman siya isang Montemayor eh. Guwada nagkakasiraan ang pamilya natin dahil sa mga Montemayor. Ngayon kung ayaw mong tulungan, di kakalimutan na lang kita bilang kapatid ko. Anong gusto mong gawin ko, ha? Help me! Paano? Sige. Bukas ng gabi, pwede kong kausapin si Ernestina sa party sa Malacanang. Party for what? Kasabay ng telecast ng speech ni President Montemayor sa UN, merong maliit na party na magaganap. Ayaw pumunta ni Lola, kaya ako magiging representative niya.
Palagay mo yung pangalan ko sa guest list. Tayong dalawa pupunta. Maiba nga ho pala ako. Dapat ho siguro lagyan nyo ng kuryente yung pader ninyo. Dahil mukha hong manipis eh. Ano ho ba ang kapal niyan? Isang piye yan. Pero sa taas, hindi na kailangan lagyan ng kuryente yan. Wala pa naman ho siguro nakakatakas rito. No? Wala pa, pero marami na nagtangka. Ang tatangan naman nila. Na magtangkang tumakas pa sila rito. Rosa Camila, di ba may sinabi ka sa akin? Nakakausapin mo si Ernestina tungkol doon sa kaso ng chewing mo. Paano ko naman humagagawa yun? Hindi ako makapasok ng Malacanang. Rosa Camila, may party bukas. Pinasingit ko na yung pangalan mo kay Dindo. Tumawag na siya sa akin kanina. Sabi raw sa kanya nung in-charge ng affair. Maraming salamat ho, Ma'am Panfilo. Anong oras mo yun? Hindi ko alam eh. Pero siguro ang speech ni Presidente Montemayor, isasabay na lang din yan. Pero meron lang akong sasabihin sa'yo, Rosa Camila. Huwag na huwag kang magmamakawa kahit na kanino. Kahit gaano ka-desperado. Kung hindi ako magmamakaawa, paano ako makakatulong sa Tito Emil ko? Mabigat ang magiging kapalit noon. Kapag nagawa mo yun, maniwala ka sa akin. Kaya nga ako nagtagal ng ganito eh. Dahil kahit kanino, hindi ako nagmakaawa. Lola? Yes, you have last-minute instructions po. Tinawagan ako ni Ernestina. Pinalagay mo raw ang pangalan ni Carlito. Pinaalis ko yun. He no longer has the right to represent me. Pero Lola... Kinakalaban mo na rin ba kung Guadalupe Valiente? Sorry po. At hindi rin niya kailangang malaman na natanggal ang pangalan niya. Lola, baka naman pumapahiya si Carlito kapag hindi ko pinaalam sa kanya tawagan siya. That is the intended effect. Yan ang gusto kong mangyari, ang mapahiya siya para malaman niya kung sino ang kinakalaban niya. Entiendes? Are you for the party? Oo nga eh, kaso wala yung pangalan ko dyan. Sabi ni Panfilo, papalagay daw niya kay Dindo. Eh, wala naman. Good evening. Ako si Carlito Valente, apo ni Vice President Romina Salgado. I'm sorry, Mr. Valente, but your name is not on the list. Imposible yun eh. Present ako dito yung lola ko. Pati yung kapatid ko, si Miss Guadalupe Valente. Si Miss Guadalupe Valente po invited, pero kayo po hindi. Ito, gate crashers. Malacanang na to, nag-gate crash pa kayo. Baka gusto niyo pahuli ko kayo. Pwede ko kayo pahuli. Gomez? Yes, ma'am.